Joke. Si Marco Okay. nag Okay, guys, I'll be asking you to, switch off your. Good evening. This is Ian. So I'll be the one to assist you. So good evening, dyan sa mga fellow batchmates. So I'm doing this recording para dun sa mga hindi naka-attend kasi alam ko yung iba sa inyo may work. Some of you are on a night shift, so that's totally fine. Okay, so I'll just okay. Okay, hold on. I'll just gonna switch off isa sa kasama natin. Ayan, kasi hindi, it's a distraction kapag may naririnig akong background, may ibang nagsasalita. Okay, so let's do the record. Ayun na, recorded na to. So let me ask you this. Can you raise your hands or sino dito sa inyong first time pa like who's gonna attend about hindi to email marketing we're just gonna do email management for now. Sabi ko nga it's just gonna be 30 to 45 minutes kasi meron din akong appointment around 11 o'clock with the client. So sino dito? Type nyo lang first time. Sige nga, can you type it there? Sino ditong first timer pa? Like who's gonna learn about email management? Meron ba dito? First time, first time. Okay. Ayan. So, maganda yun Hindi, tinatandaan ko kung sino nagsasabi ng first time. Tsaka number one. Okay. Ayan, first time. Ganyan. Okay. Now, eto. Sino naman dito sa inyo, kanina may nag-respond na kanina eh. Sino dito sa inyo yung nasa tapat ng laptop or computer? Just type the word laptop. Sige nga, laptop. Can you type it there? Ayun, laptop. Okay, sige, sige, sige. Hindi kasi kanina nakita ko rin ata si Paul nag-mention siya. I'm gonna ask one of you for now, yung merong laptop. Tapos first timer nyo pa rin ng email management. Sino dito sa inyo, last na lang to sino dito sa inyo, i-type nyo dyan, ang pwedeng mag-type nito, may laptop lang muna. Pero that's okay kung mga cellphone ang gamit nyo. Pero for now, I'll be requiring yung mag-reply sa chat box. Yun lang munang merong laptop. Pagkatapos, hindi pa organized yung email nila. Yung parang sabog pa yung email nila, hindi pa organized. Can you type it there like not organized? Hindi pa organized yung email nila ngayon sa Gmail. Sino dito hindi pa organized yung email nila? Can you type it there? Not organized. Tapos dapat may laptop ka rin kasi I'm gonna be asking some of you guys to do the screen share. Okay. Sige, let's go with Hector. Kasi email marketing to sa Hector. Pero can you do a screen share, bro? If you want, like, click on new share. Kumbaga, tapos pindutin mo entire screen para makita namin. I'm gonna walk you through. Don't worry guys kung hindi nyo masusundan kasi medyo mabilis. Pero kukuha tayo ng isa or dalawang kasamahan nating batch 15. So can you click share screen, bro Hector? Tapos, pindutin mo yung entire screen. Then you click on built-in display. Then you click and share. So guys, the way I teach, hindi ako katulad ng ibang mga coaches na yung parang theory sila. Ako, I teach, I show, I do. Ganon laging style ko. So gusto kong actual tuturo ko sa inyo. Interactive tayo. Okay? So can you share your screen, Hector? Pwede na ba? Do you know how to do it? Marunong ba kayo mag-share ng screen kapag if you're using Zoom? Pindutin mo lang yung green sa baba na share screen. Tapos, pili ka, Chrome tab window or entire screen. Tapos, pindutin mo yung picture or image. And then you click and share. Can you do that? Yes? Ayan, sige. Hindi pwede mag-share. Pasensya na. That's okay. Sige. Let's go with Paul. Paul Tena. Oh, Paul. Like parang, yeah, Paul. Can you do, Paul? Ikaw naman pwede mag-share ng screen mo? That's okay, Hector. Thank you. Okay. Can you share your screen? Si Paul muna si Paul. After nito, babae naman, sasalitan tayo. Okay. Can you share your screen, Paul? Ayun, thank you. Ayan. Ayun, lumabas na. Wala pa nga, hindi pa. Okay. Can you check your inbox now? Can you check your inbox? Pindutin mo nga yung inbox mo. Yan lang, everything else. Like, sige, ipalabas mo nga lahat ng mga emails mo, for example. Okay. Yan, ayan, yan yung gusto ko, lumabas na kagad. Oh, pati yung mga dyan pagulayan na yan. I like that. Kasi mamaya i-organize natin yan. Guys, etong email management na trick tuturo ko sa inyo, this is a very important skill, lalo na kapag virtual assistant ka.
Okay? Kasi you're gonna need this. Tapos, kailangan mo rin 'to, kumbaga lalo na kung merong clients ka na in the future. Kumbaga para organize ka, isang tingin mo lang, eto yung emails ng mga clients ko, yung gano'n. Kasi minsan, sino dito sa inyo na-experience na 'yun, yung nasa inbox niyo 1,000, 2,000 na yung nakalagay na messages? Sige nga, can you raise your hands? Meron ba dito sa inyo sa emails nila, instead na 96 kay ano kasi kay Paul nakalagay 96. Pero sino dito sa inyo libo-libo na or hundreds na yung nandoon sa emails nila? Siyempre nakakaano din 'yun kumbaga 'pag di ka organized. Can you imagine, Joss? 7K emails? So dapat, pero sa 7K na 'yon, meron doon importante sa iyo. Meron din parang wala lang, kumbaga kasi nag-subscribe ka dati, pinapadalan ka nila lagi ng emails. O 'di ba? So kaya dumadami ngayon yung emails natin. Ang dami nyo kasing nag-subscribe kayo sa iba't ibang, I don't know, coaches, mga libreng emails or tips. That's why you have 7,000, emails. Now, ang una nating ituturo dito kay Paul, Bro Paul, sige, sige. Nakikita mo sa kabila, nakikita mo yung labels, merong nakalagay dyan na plus symbol, oh. Nakikita mo yan, plus. Are you seeing that one, plus? Okay. Sige, ipindutin mo yung plus. Organizing mo na ang gagawin natin ngayon, okay. Type mo dyan, tribe. Sige, tribe na lang. Para lahat ng mga John Pugulayan emails, yan, yan, tribe. Then, pindutin mo yung create. Yan, create. Ayan create. Sige, sige. Next naman sa tribe, meron ka bang gustong iba pa dyan na gusto mong i-organize? Ayan meron kang Indeed, meron kang Glassdoor. So mga jobs yan kapag ganyan, kapag mga Indeed tsaka mga Glassdoors for example. Gusto mo bang pagsamahin sila yung mga Glassdoor tsaka Indeed or gusto mong i-separate sila? Type mo nga sa chat box, Paul. Anong gusto mo? Pagsasamahin mo sila or paghihiwalayin? Kasi pwede mo rin silang pagsamahin, pwede mo ring paghiwalayin. Anong gusto mo? Sa chat box. Go ahead sa chat box, Paul. What do you want? Gusto mo bang pagsamahin sila? Previous emails. Okay. Sa job related, pagsamahin na lang. That's good. Okay, sige, sige, sige. Click ka uli ng plus sa kabila. Oh guys, actual to recorded naman to So click ka ng plus. Type mo dyan, jobs. Pwede mong i-type dyan, jobs. Yung mga jobs, yan, create. So ibig sabihin, baka gusto mong pagsamahin dyan ang Job Street, ang Indeed, di ba, Glassdoor, tsaka yan, yung pagsasamahin mo. Okay. Now, eto na siya. Doon muna tayo sa tribe. Kumbaga, di ba meron tayo doon kay John Pagulayan or any emails mo from tribe. Can you open one of them? Okay, buksan mo yan. Sige, buksan natin yan. Okay. Okay, ayan Guys, eto na, sisimula na tayo. Gusto niya, lahat ng emails niya galing sa tribe, i-organize natin siya. So, bro, Paul, nakikita mo yung three dots? 'Di ba meron dong symbol na parang hindi yan, hindi to sa center part, sa taas ng word na inbox, ayan three dots. Yan, yan, yan. Very good, bro. That one. Pindutin mo yan, then filter messages like this. Okay, create filter. Ayan create filter. Nakikita mo sa baba. Yeah, create filter. Sunod, apply the label, pang-apat. Ayan apply the label. Tapos choose label. O guys, hindi to, ayan tribe. Ayan. Sa baba, also apply filter to 22 matching conversations. Tick mo yan, bro. So create filter. Create filter, bro. Kita mo? Create filter. Okay. Now, punta ka sa inbox muna. Ayan, punta ka sa inbox uli. Punta ka sa inbox. Pindutin mo lang yung inbox. Okay. Nakikita mo, bro, may nakalagay ng tribe. Does it make sense? May nakalagay ng tribe. Pero meron pa tong freelance movement. Nakikita mo yung second email. Can you click on that one as well? Kasi freelance yan yung say freelance movement team. Okay. Ganon din uli, three dots. Pagsamasamahin na natin yan kasi sa tribe yan Filter messages like these. Create filter. Create filter, then apply the label. Yeah, tribe pa rin. And then yung nasa baba, create filter. Okay, eto na maganda ngayon. Bro,
yung tribe mo na yan na email, yung labels na yan, anong favorite color mo? Anong gusto mong ilagay diyan? Green? Kasi parang yun ata yung color ng tribe. You want violet? You want red? Anong gusto mo para sa tribe emails mo? Anong gusto mong color na ilagay diyan? Punta ka sa tribe, punta ka sa labels, yung nasa kaliwa, punta ka. Ayan, pindutin mo yung three dots. Oo. Tapos, ayun sa taas may label. So hindi to yung parang magshota na may label or wala Label lang to ng ano. Anong color pinili mo, bro? Pili ka ng color. Which color? Anong gusto mo para sa tribe? Green ba or depende sa iyo, bro? What do you want? Tell me. For example, wala ka pang pinili. Anong pinili mo na color, bro? Pili ka ng color, tapos pindutin mo yung color. Anong color dyan? That one? Yan, sige, green. Pindutin mo. Ayun, there you go. So nakita nyo sa kabila guys, may color na. Are you following so far? So tribe na siya. Sige, punta ka ngayon sa inbox bro. Ayan na yung mga messages mo sa tribe. Tapos, pag pumunta ka sa labels, pindutin mo yung labels na green sa kaliwa. O, andyan na lahat ng emails mo sa tribe. Diyan mo lang makikita. Okay? Punta naman tayo, balik ka sa inbox. Sige, balik ka sa inbox ulit. Okay. Ngayon, doon tayo sa ano mo, tawag dito. Ayan, yung mga LinkedIn mo. Ay, hindi. LinkedIn ba? Ano ba yon? Yung mga Indeed tsaka Glassdoor. Can you scroll down? Yung mga Glassdoor mo kanina. Ayan. Sige bro, buksan mo yan. Tapos, three dots. So guys, paulit-ulit na lang to. Repetition lang ginagawa natin para nasasanay yung mata nyo. Create filter. Choose label sa jobs mo siya. And then, okay, may 21 ka bro. Anong color ang gusto mo naman ngayon dyan bro? Sa jobs. Pink ba? Kunwari lang or red or what? What do you want? Example. Ayan bro. Okay, sige, punta ka sa inbox. Can you click on inbox now, for example? Ayan Pag pinindot niya sa inbox, so ayan na bro. Pag nag scroll down ka, lahat ng jobs na related, ayan, lumalabas na siya. Now, meron kang Glassdoor pa yun bro. Sino nga yung kanina? Indeed. Sige nga, yung Indeed naman. Ayun, yung mga Indeed related mo bro. Tsaka Seek. Nakita ko rin yung Seek mo bro. Ayun Seek tsaka Indeed. Sige, go ahead and click on that one. Ipasok mo na rin yan sa jobs. Pero in the future, kung gusto mo, isi-separate mo rin sila, pwede rin yun. You can do so bro Okay. Jobs. Jobs. Okay, so okay, so pindutin mo nga uli yung job sa kaliwa, yung job sa kaliwa. Ayan, click on that one. At ayan na, nagsama na kasi pinagsama mo ang Indeed tsaka Glassdoor for example. So pag sinama mo ang Job Street dyan tsaka Seek or anything, o di sama-sama na yan if you want. Okay? So does it make sense, guys? Yun muna yung una kong tinuro lang ngayon. But are you learning? Is that a good skill? For example, organizing. In the future, kapag meron ka ng clients, guys, so are you learning? Yes. Ngayon, eto. In the future, pwede nyo kasi yung gamitin din kapag meron ka ng clients. Ibig sabihin, gawa ka na bro ng plus. Yung click mo yung plus na symbol, for example. O di mag-type ka na dyan, clients, for example. O i-organize mo na yan, kumbaga, clients. O di ba? O pwedeng ano mo na, potential clients. Iba yung clients, iba yung potential clients. Bakit? Yung potential clients, yun muna yung nililigawan mo. Ibig sabihin, hindi mo pa siya customer. Kumbaga, ifa-follow up mo pa lang. Pero kapag na-close deal mo na siya, ililipat mo siya ngayon sa clients na talaga. Pwede rin yun guys Oo. Does it make sense now? Would that help in the future? Makakatulong sa inyo yon when you organize your emails. Okay, so that's the first thing I'd like to teach you. Dapat marunong ka mag-organize ng email mo. That's very important, guys. Okay? Color coding yan. Depende. Depende sa trip mo. Kunwari, yung clients, bro, koloran mo nga ng... hindi. Si Fibulim, kilala ko rin yan kasi more on marketing din yan for example. Pero the idea now is, oh yan, may Pro-Life UK pa siya. I even saw the Metrobank application, yung mga ganun. Pero the idea is, pwede mo nang i-organize ngayon. So this time, dati, walang label kayo, di ba? Oh, ganun may hugot. Dito tayo sa, ano naman, maglalagay tayo ng label sa emails. Okay?
So thank you, Paul. So I'm gonna need another person now. Ibang skill naman yung ituturo ko sa inyo in email organization. Okay? So thank you, Paul, for for doing the screen share. Sino uli dito sa inyo hindi pa organize yung emails nila tapos meron siyang laptop? Yes, sino naman ngayon? Iba naman. Type nyo dyan. May laptop kayo, at the same time, hindi organize yung email nyo. I need a girl now. Babae naman, para salitan. Sige nga, can you type it there sa chat box? Anyone? Anyone? Okay, Mona. Mona Lisa. Hindi, joke lang. Mona Leah. Okay. Sige, can you share your screen? See Mona? Yeah, let's go, Mona. Okay. Share your screen. Okay, very good. Okay. Ayan, si Mona, edi nag-label na siya kanina, no? This time, kunwari lang to ha, kunwari lang to kay Mona. Iba naman yung technique natin guys ha, na ituturo ko sa inyo. This is about, can you click again yung symbol na ano, can you click the menu option on the upper left? Yung sa upper left. Di ba yung parang yung tatlo, yan, ganyan lang. Sige, pindutin mo yun. Okay, ganyan muna na style ha, para dun sa mga bago na hindi pa marunong. Sige nga, pindutin mo nga uli yung menu button ulit yung menu. Ayan. O guys, pinindot niya, nag-iba yung view, pinindot niya uli, nag-ano lang, nag-collapse yung ganon. Para at least medyo familiar lang kayo. Okay, this time, imagine this. Kunwari, today is 10 o'clock. Meron kang customer na nasa US or client, gusto mo siyang replyan. Pero ayaw mo namang mag-reply ngayon kasi ang oras nila ngayon baka madaling araw pa. Or kunwari, kung nasa Pacific, for example, 6:00 pa ng umaga. Ang dating naman nun, baka hindi niya mabasa yung message mo kasi 6:00 pa ng umaga. Gusto mo, ipadala yung message mamayang alauna pa ng madaling araw sa atin. Or kahit na, mamayang mga siguro 11:30 ng gabi. So how do you do it? Mona, marunong ka ng scheduled email o hindi? Yes or no? Do you know how to do scheduled email or not? For example. Yes or no? Marunong ka ba mag-schedule ng email? Okay. Ito Mona. Example, sige, mag-click ka ng compose. Guys, what I'm gonna teach you is about scheduling emails. Bakit? Kasi meron kang customer or client, gusto mo, ma-receive niya yung email mamaya pa. Ayaw mo munang isan ngayon kasi sobrang aga pa. Gusto mo, isan yung email sa oras na most likely bubuksan nila or sasagutin nila, mapapansin nila yung email mo. Okay, so pwede ba mag-send ka ng email ngayon sa sarili mo for now? Can you put it there, Mona? Sige, type mo dyan. Ikaw, yung email mo. Okay, thank you. Tapos, lagay mo lang dyan, test 1. Kasi magsisend ka lang naman muna sa subject, sa subject. Di ba yung sa subject line, for example, test 1. Okay, test 1. Tapos sa body, ilagay mo na lang rin dyan, test 1. Okay, anong mangyayari kapag sinend ni Mona yan? Siyempre, sige, isend mo ngayon. Ano mangyayari? Siyempre coach, marireceive niya yan. Correct, test 1 Test 1, na-receive niya yan. Ito na ngayon. What if gusto ni Mona 10:35 pa niya matatanggap? Kunwari lang click on compose muna. Sige, click on compose. Sige, ilagay mo dyan yung 2. Okay, 2. Sa'yo lang uli. Pero kunwari si customer mo yan. Test 2 ngayon, test 2. Okay, test 2. Ayan, tapos yung body, test 2. Okay. Gusto ni Mona, si customer mamayang 10:35 pa masesend ang email. So, wag mo i-click yung send sa kabila ng send, katabi ng send, 'di ba merong arrow? Nakikita mo yung arrow? Okay, can you click on that one? Okay, click mo 'yan. Tapos schedule send. Go ahead, schedule send. Guys, pindutin mo yung pick date and time. Pick date and time. Ayun pick date and time. Guys, okay. Mona yung oras na nakalagay dyan, masisend siya ng 11:28. Gawin mo yung 10:35. 10:35. 10:35. 35 space. Ay, gawin natin hindi. Sorry. Gawin mo ng 10:31. 10:31. 10:31. Okay, pindutin mo yung schedule send. Okay, guys. Guys, ibig sabihin mamayang 10:31, si Mona merong marireceive na email. Mamayang 10:31.
Saan nalalagay ngayon yun, coach? Yung mga ano, yung mga prinogram niya. Sa left side nakikita yung scheduled one. Yeah, can you go ahead and click on that one, scheduled? Okay. Mamayang 10:31, automatic yan, guys. Masisend yan dun sa client. 10:31. Does it make sense now? Does it make sense? Are you following so far? By 10:31, matatanggap ni Mona yung message na yan. Okay? Now, I'm gonna ask somebody from you guys here. Ayun, pwede ano yun? Pwede ma-receive coach kapag ano yan na naka-schedule. Ano yan? Pwedeng ma-resize? I'm sorry. Ano yun, Argel? Can revise coach kapag naka-schedule? Yes. Pwede mong ma-revise. Mamaya, sige. Mona, punta ka uli sa compose. Can you go ahead dun ka sa compose, for example. Tapos, sige, isend mo uli sa'yo. Mag-2 ka. Sige. Isasend mo sa sarili mo. This time, ilagay mo test 3. Okay. Test 3. Guys, yung oras na naka-schedule, naka-base yan sa oras mo sa Pilipinas. Okay? So, dapat kung yung client mo nasa Europe, dapat alam mo yung time zone nila. Kunwari, tinype mo, gusto ko tong isend ng 2:00 ng hapon sa UK. Eh di dapat, match mo rin siya ano yung schedule ng Pilipinas that time sa UK or sa US. Tapos, Mona, click mo ulit yung ano, yung schedule, for example. Tapos siguro i-send mo ng schedule send at 10:35. 10:35. Pick date and time nasa baba. Pick date and time. Kikita mo 'yon. Gawin mong 10:35. Okay, 10:35 PM. Guys, etong ini-schedule natin, naka-base to sa time zone natin. So ngayon, eto na ha, yung isa 10:31, marireceive niya yung email na yon. Etong 10:35, pero etong 10:35, sabi kasi ni ano ni pwede ba ma-revise coach kapag naka-schedule na? Yes, pindutin mo yung test 3 kasi gustong i-revise ni Argel. Anong gusto mong mangyari na Argel na revision? Pindutin mo yung cancel send. Kunwari, cancel send. Bakit kinancel mo siya? Dalawa yung possibilities. Ba't mo siya kinancel yung pag-send? Number one, baka gusto mong ibahin yung message sa loob. Baka gusto mong ibahin yung content. Gusto mong i-edit. Or number two, ayaw mong isa ng 10:35, gusto mong isa ng 10:40. So nakikita niyo na ngayon guys, pwede mo pa rin siyang ma-revise. Pindutin mo lang yung cancel send. Punta ka dun sa scheduled, tapos i-revise mo lang. So, kunwari ipindutin mo na uli yung schedule email mo na. Schedule email, tapos isa natin ngayon ng 10:33. Kasi yun yung revision na gusto kong mangyari. Oops, i-schedule mo siya, schedule send. Tapos pick yan 10:33, for example. 10:33. Ayan, schedule send. So that's how you, ayaw na niya. Gawin na lang natin kunwari 10:35. Sige, 10:35 na, kunwari. 10:35. Ayan, schedule send. There you go. Okay, now, can you refresh your inbox? Can you refresh your inbox muna? I-refresh mo. Sige, ayan, very good. Ni-refresh niya. Sige, yan. Tama yan, refresh mo. Guys, tingnan mo sa scheduled email ni Mona. Bakit isa na lang? 'Di ba dapat dalawa 'yan? Bakit isa na lang, guys? Tingnan niyo yung oras niyo sa laptop ngayon, 'di ba 10:32 na? Dapat kaninang 10:31 na-receive na ni Mona yung email. Na-send na kasi. Very good, Jinky. So can you click now on the inbox? Can you click on the inbox, Jinky? Sige. Ayun, yun na pala yun. Na-send na kasi kaninang 10:31. Make sense? Make sense, guys? Do you think scheduled emails would help you in the future? Bakit? Kasi meron kang client. Kunwari, naisip mo, nako si client, kailangan ko pala itong replyan, pero gusto ko masend mamayang 3:00 ng madaling araw pa. Ang gagawin mo, 6:00 pa lang ng gabi, i-ready mo na yung response mo. Pagkatapos, i-schedule mo lang ng 3 a.m. ng madaling araw sa atin. Bakit? Kasi that's 2 p.m. kunwari sa New York. Kunwari, nasa New York yung client mo. Does it make sense, guys? Does it make sense? Ganun po yung mag-i-schedule ng email. Okay? Kasi importante yan na skill para timely yung pag-send mo ng email. So guys, sample mo na. Gusto mong mamaya, syempre mamaya mo na ito matatanggap ng madaling araw. Click ka ng compose. Click ka ng compose.
Sige, send mo sa sarili mo, kunwari. Pero kunwari si client mo yan. Ayan na. So, test 4 na tayo ngayon. Test 4. Okay. Kasi, ang scenario, si customer niya nasa US. Nasa East Coast. When I say East Coast, dyan yung Eastern na time zone. Kumbaga, pag sinabing West Coast, yun yung sa California, for example. So, schedule mo siya. Kunwari, ganito guys. Nako, magsasend ako sa kanya ng cost ng ng email mga 1:30. Bakit 1:30? Kasi 12:30 yun sa New York. Eh ano ngayon kung 12:30? Ibig sabihin lunch break niya. Chances are bubuksan niya yung email ko kasi naka-lunch break siya. Habang nagla-lunch break siya, syempre hawak niya yung phone niya. At hawak niya yung phone niya, magpop up yung notification sa email niya na magpop up sa email notification niya na may message galing kay Mona. Does it make sense? So, ngayon, pindutin mo yung scheduled email, Mona. Isisend natin ng 12:30 sa New York. So, pick date and time. Dapat Saturday na yung pipiliin mo, Mona. Yung 9, gawin mo ng 10. Pindutin mo na yung 10 sa calendar. It should be 10. Ayan, eto puwede rin sa calendar sa left side, puwede mong pindutin 'yan. 'Di ba may 9, 10, 11, pindutin mo yung number 10. Ayan, 10, 'yan, very good. Now, tapos i-change mo na ngayon ng 1:30 AM. 1:30 AM, hindi na PM, it's gonna be 1:30 AM na ngayon, guys, 1:30 AM. Bakit? Kasi nga gusto niyang ipadala sa New York, that's East Coast, tapos 12:30 ng lunch dun mamaya sa kanila. Pero ngayon, schedule mo na muna, schedule mo na, schedule send mo na. Ibig sabihin relax na ako. Kumbaga, nagawa ko na yung trabaho ko. I don't need to wake up mamayang 1:30 just to send the email kasi naka-schedule na siya. So, ibig sabihin, kung organized ka lang na tao, lahat ng emails na pwede mong ipadala sa mga kahit as early as 8 o'clock or 9 o'clock, schedule mo na lang para mamaya lahat. So, that's how you organize your emails. Okay? What do you think? Makakatulong ba yon? Would that be a big help? For example, kasi one more skill na lang muna yung ituturo ko sa inyo. Pero still, it's a very important, skill na magagamit nyo. Pwede nyong bitbitin yan kahit anong client, kahit anong nature industry ka pa kasi dapat organize ka talaga. Kumbaga, that's a very important skill. Aside from dun sa Mona, yung tribe mo, anong color ang gusto mo sa tribe mo? Pindutin mo nga yung label mo sa tribe, sa left side. What color do you want? Is it green or what? What do you want? Anong color? Can you tell me? Anong color ang gusto mo? Hindi, hindi, hindi. Pindutin mo yung tribe sa left side. Merong three dots na susulpot dyan. Three dots. Ayan. Tapos may label sa taas. Anong color gusto mo para sa tribe? Red ba? Green ba? It's up to you. It's up to you. Pindutin mo yung color na gusto mo. Or violet or purple. Yellow. Okay, there you go. Na punta ka sa inbox. Pindutin mo yung inbox. Okay. Hindi ka pa nag-ano. Okay, so pindutin mo yung John Pagulayan na yan. Yung 3 hours left. Ayan, pindutin mo yan. Pindutin mo lang. Sige, open mo yan. So, click on the three dots. Go ahead and click on the three dots. Filter messages like this. Ayan o, nasa baba. Filter messages like this. Then, create filter. Ayan, create filter. Tapos, pindutin mo yung pang-apat na box. Apply the label. Kita mo yan? Yan, pindutin mo yan. And then, choose label. O, di ba? Then, tribe. And then, yung sa baba, also apply filter to 7 matches. Conversations. Okay, so create filter. There you go. Now, punta ka sa inbox mo this time. Pindutin mo yan. Oy, ayun na. Lahat ng mga tribe niya, yellow. Sige, scroll down ka, scroll down ka. Nakikita mo lahat ng mga tribe-related na emails. Make sense? Pero, ayaw mo diyang mag-scroll down. Punta ka sa labels, yung tribe. Pindutin mo. Pindutin mo yung tribe. O di ayan na, andyan na lahat ng emails mo kay John Pagulayan. Does it make sense, guys? Okay, so that's how you do the labeling. Okay? So that's another skill na pwede nyong magamit. Let's go with the last one now kasi meron akong appointment with a client ngayong 11 o'clock. So, one more skill. I need, thanks for, you can stop the sharing now, Mona. Thank you. I'm gonna need another person now. Lalaki uli. Merong laptop?
Tapos hindi pa organize yung email nila. Example, sino? Can you type it there? Sino? Sino po yung gusto? Lalaki naman. Lalaki, babae, sinasalitan ko lang. Okay. Anyone na gusto? You're welcome, Mona. Okay. Anybody else? Or let's go with Paul na lang uli. Paul. Sige, Paul. Share your screen. Si Paul na lang uli. Last na to, guys, ha. I'm gonna teach you now how to create templates. Templates naman tayo ngayon, ha. Question, Paul. Meron ka bang chat GPT or Bard na account? Hindi na nga Bard yan, guys, no? Gemini na. Do you have a Bard account or chat GPT? Yes or no? Okay, bubuksan mo lang, i-connect mo lang naman yan eh. Oh. Oh, chat GPT lang, type mo, chat GPT, pwede din yan. Or OpenAI, correct. Log in ka lang, yeah, chat GPT, ayan. Tapos, log in ka lang using your Gmail na account. Ayan. Sige nga, log in ka. Mga boss, are you learning? Yes? Yes, yes. Are you learning? Yes. Okay, sige, sige. Salamat. Okay. Ayan na si Paul. Okay, continue. Ayan, continue. Kunwari lang, Paul, let's say lang, kunwari lang virtual assistant ka ha. Tapos, syempre, meron kang mga, ay, wala ka pang account kasi nagtatanong-tanong pa siya eh. Okay. Like, sige lang, okay lang. Let's skip muna the chat GPT. That's okay. Wag na muna bro. That's okay. Let's go to your email. Papakita ko na lang sa inyo yung sample sa email. Okay. Guys, ang tuturo kong sunod sa inyo is how to create templates. 'Di ba for example, merong customer, meron kayong mga clients na paulit-ulit na yung reply na gagawin niyo sa kanila, kumbaga. Or meron yung mga ganon. Ang purpose ng templates is para hindi ka na magko-compose uli ano yung gagawin mo, ano yung sasabihin mo. Ready na yung mga templates mo. Okay? Now, sa upper right side, Paul, nakikita mo yung ano, yung settings na ano, symbol, yung gear na symbol. Can you click on that one? Yeah, settings. Click on that one. Okay, then see all settings. Okay, importante yan na see all settings. Very good. Tapos, pindutin mo yung advance. Advance. Ayun sa taas, di ba may general, may labels, may inbox. Yan, advance. Okay. Nakikita mo yung templates? Enable mo yan. Enable mo yan, bro. Then save changes. Go ahead, click on save changes. Guys, hindi nyo to magagawa kapag phone ang gamit nyo or phone. That's why pang laptop talaga to or pang PC yung templates na setup. Okay? Now, ready na yun kasi dahil pumunta tayo sa advance, pagkatapos pinindot nyo yung settings, tapos pinili nyo yung enable sa templates. So, goods na si Paul. Example, Paul, pindot ka ng compose. Tapos sa subject mo dyan, about your question. Example lang naman to sige lang, about your concern. Sige, about your concern. Yung subject mo, about your concern. Yan. Tapos, dun sa body, for example, hey Mr. Customer, kunwari lang, or hey first name. Guys, hey first name. Kunwari, sinabi mo yung first name ng customer. Tapos, sige, this is in response to your question or like this is in response to your last email, mga ganun na part. Pero, kunwari, etong ganito, template mo to, paulit-ulit mo ng reply to sa mga customer na nag-i-inquire sa business mo. This is in response to your email, tapos siguro ilagay mo dyan na like, please read the FAQs, di ba yung mga, let's say, frequently asked questions, for example. Please read the FAQs, 'di ba? FAQs. Ganun na part. Yeah, for example, tapos sige, sa sunod, like if you have any questions, just shoot me an email. Mga ganun lang. Again. Example lang to template kunwari to ni Paul sa mga customers na paulit-ulit ng may tanong. So ang response niya, ibibigay niya yung FAQs na link. Example lang just shoot me an email. Okay, there you go. Now, nakikita mo sa baba, Paul, yung merong blue na dot, yung three dots sa baba. Okay, pindutin mo yung template. Yeah, pindutin mo yan. Then select templates. Then save draft as template. Save as new template. Save as new template. Save mo na, bro. About your concern. Ayan. Okay, close mo na, bro. I-close mo na.
Okay, imagine the scenario. Example lang muna 'to, imagine the scenario. Merong natanggap si Paul na 3 email sa iba-ibang tao. Pagkatapos pare-pareho lahat yung concern nila. Meron silang tanong. Pero si Paul, napapagod si Paul na mag-ano, na mag-reply sa mga tanong nila. Ang gustong gawin ni Paul, parang, "Hey, thanks for your ay mga thanks for asking," mga ganun na part. If eto bigay ko sa yung FAQs na link para if you have any questions, dun na lang eto na yung sasagot sa lahat ng tanong mo. Parang ganun na case. Ibig sabihin, 3 separate na tao padadalhan niya ng paulit-ulit na email. Nakakapagod naman 'yun kay Paul kung mag-aano pa siya, co-compose pa siya paulit-ulit, gano'n lang din naman 'yung sasabihin. Ang gagawin ni Paul, pupunta siya sa compose. Sige bro, magbukas ka ng 2 compose. Isa pa. Example lang 'to, Ngayon, diyan sa 2 na 'yan, kunwari ano, mag-send ka sa isa mong sa email mo ngayon. Yung diyan sa email mo ngayon, yan, si Paul. Okay. Sa second na email, yung dun sa taas, yung 2, o yan, another email. Ayan, kunwari, yan, at gmail.com. Yung isa naman, another email din. Another email mo, bro. Sino? At 94 at gmail. Okay. Tapos, punta ka sa compose. Punta ka sa compose. Ay, sa templates. Yeah, sa templates. Tapos, templates. Pindutin mo na yung about your concern. Automatic. Nakita niyo guys, ayan din. Sa templates din about your concern, automatic na. Imagine nyo guys, kung sobrang haba niyan na email reply sa totoo, kasi ni-ready mo na siya, sobrang haba niyan kunwari kasi sample ko lang to sample ko lang to. Tama ba? Tapos, gusto mong isend Paul mamayang 11:30 ng gabi. So, ibig sabihin, pindutin mo yan, tapos scheduled email, 11:30 mo yan. Pick date and time. Tapos, 11:30. Sige, i-change mo 11:30. Schedule send. Okay, so nakita niyo sa schedule sa left side, masisend na 'yon ng 11:30. Make sense? Sunod, pindot ka uli nung sa ano, yan, pindutin mo uli yan, bro. Schedule send, 11:30 uli. Example lang uli yan, 11:30. Schedule send. There you go. So mamaya, 11:30, yung 2 emails, paulit-ulit lang naman yung concern nila. O di ready ka na, organize ka na. Nakita nyo ba guys? Does it make sense? May natutunan ba kayo? That's how, combination na to templates tsaka scheduled email. Okay? Combination na yon, scheduled email, tapos may template. Okay? Now, kunwari, si Paul, click ka uli Paul ng compose, for example. Kasi, hindi naman ngayon, ang concern naman nila ngayon is not about FAQs. Meron silang question about billings. For example, i-type mo naman dyan, about yun, mga billing concerns or like, di ba, yung mga ganon, billing concerns. Example lang to uli gumawa, ayun, nilalagay ko po sa notepad yung paulit-ulit. Pwede pala, correct. Scheduled emails na lang, guys. So, hi, ganun na part. So, first name, o ganyan na part. Ayan o. So, about your billing concerns, example lang, about your billing concerns, tapos ganon, tapos maglagay ka dyan, enter. Step 1, parang binigyan mo siya ng process. Step 1, go to this to log into your dashboard. Step 2, click ganto, settings. Step 3, change your payment information. Step 4, go to ganon. Doesn't make sense? Kumbaga, eto yung template mo kung meron naman silang concern about sa billing. Tapos gusto mo silang i-walk through anong gagawin. Make sense? Oo, billing concerns naman 'yan or step 4 o ganyan. Ano mo na siya, i-save mo na siya bro as template. Save mo na siya as template. Okay, templates uli. Save as new template. Ayun na, save mo na. Oh, 'di ba? So in the future, hindi man niya ma-encounter yung scenario na yan ngayon, pero malay mo mamaya o bukas, the following days, merong ganyang scenario sa billing. Hindi na siya magko-compose pa, hindi na siya magka-copy paste pa. Ang gagawin lang niya, ipo-pull up niya yung templates, tapos ready na siya. Make sense?
iba-iba kasi yung processes in the future, basta at least may idea ka, alam mo kung saan gagamitin yung templates para organize ka, lahat yon scheduled emails, tapos organize ka na rin kasi nilagyan mo ng clients, may labels ka na, or prospects pa yan, ganun na part. Pwede ka nga sa labels mo din, gumawa ka ng ano billings naman, kasi puro billing concerns lahat ng mga concerns nila, yung mga ganun na case. Okay? So, ganun lang muna, guys. So, yun lang muna yung ituturo ni Coach Ian for tonight. Pero I hope you learn something new. Kasi that's how I teach, guys. I'm not the type of guy na yung magtuturo ako sa inyo ng masyadong maraming theories. I'm more on the practical side of things. That's how I teach. Kaya mas gusto ng mga tao paano ko magturo. That's how I do it. Okay? Okay, so that's it. Pero appreciate your time. Let me stop the recording. Okay, I'm gonna stop the recording now.